afternoon, sir. I am Adrian Curry. Dahil mo ano mong gipili na ka ng project, sir, ang task manager. So, first na may explain, sir, kaya ang output. So, mo ano ang output, sir. So, nadiri sign in, then sign up. So, first at the button kay matata sa sign up, mag-create tag account. So, sa first name, but niya na to Adrian. Dayon, Curry sa last name. And username kay Adrian Curry. Dayon, Adrian Curry sa itong email. Then, atong password kay 123456. So, nika-click na to sa sign up, kaya maka-create na tag-account. So, registration successful. So, atong tanawon sa atong database, sir. So, atong database name kay kanang task management system. Then, na diri atong tables, categories, migrations, personal access token, priorities, status, then users. So, nikatanaw, click na to sa users, sir. Kay, na to diri ang kanang account, which is diri adriankeroy@gmail.com. So, karon sir, kay mag-proceed ta sa kanang login. So, login na to. Adrian. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, sign in. So, naka-sign in na ta, sir. Mao ni diri atong user dashboard. So, na diri, my task, pending, in progress, completed, and overdue. So, nata diri, view my task, create task, dayon, view all tasks. So, since wala pa man tay task na imo, so mag-create tag task. So, create your first task. Yan na itong sunod sa title. Ayan, category for general ba, personal, or urgent. So, atong butang diri personal. Dayon, priority, kay medium lang. Dayon, pending sa, kay wala pa man naglihok. Dayon, nga na tag-date. So, nagka-create na itong task. Kay na natay task. Katanan na to sa dashboard. Kay na diri kanang pending, na natay usa ka task, na natay pending, and wala pa tayo na complete na task. So mag-add tag task para natin mabutang diri sa in progress, completed, and overdue. So create po tag another task. So new task. Personal. Overdue. In progress. Then add tag new task balik. Butang na to completed. Ayun, create. Then another task para sa kanang incomplete. So ini katanan nato sa dashboard, sir, kay nana diri tagsa-tagsa. So usa ka pending, usa ka duha ka in progress, usa ka completed, then usa ka overdue. So since namutong ko in progress, wala pa siya anang due date naman niya. So nabutang na siya sa overdue. So yung next, sir, kay tidi na to ma-delete ang atong task. So area ta sa task, then delete. Okay. Delete ta usa sa kanang completed. Okay. And tanan nato sa dashboard, sir, kay mausab ra pud siya. So wala na tay completed na task. So more to, sir, para sa among user dashboard, sir. Dayan, log out na balik. Good day, sir. Wala naman na-explain kanina saan to pagparaan sa kuan sa system. So, first, ato sang iparaan si kuan sa Laravel. So, ito rin PHP artisan serve. And then, para mo run sa the next JS frontend, ato type kay kuan npm. Ato i-type kay npm run dev. And then, ito. Kahuman, anita sa
link nga gihatag ni kuan Next.js. Then mo na niya mo system sir, task manager system. Admin. So, ako ilagin ang admin. Then, ang password kay password. Then, sign in. So, mo ni ang overview sir kung asa makita kung pila ang total sa user, pila ang total sa task, then ang pending, kung pila ang progress, then complete, then overdue sa mga wala pa nahuman nga task nga lapas na sa date. Then, si admin makita niya ang mga task sa mga user. So, mo ni ang mga task sa mga user, sir, nga nagpinding, progress, o na-complete. Then, si admin is pwede siya maka-create og task para sa user nga iyang i-assign kung para kang kinsa to nga task. So, mag-create ta og task. And category is personal lang. And ito lang siya i-pending. And date. Then, medium. Then, ato siya i-assign ni Mike. Then, create task. So, muna na siya, sir. Na-create na. Good afternoon, sir. I'm Mary Mansoliana. I'm going to discuss about the task manager users. So, there is a users. Ang admin kay pwede siya maka-manage siya sa users. And then, first is add tag users. Mary, last name is surname is Soliano at gmail.com. I mean, Soliano Meron at gmail.com. Password is user. Then, click create user. Then, naa na siya diri. Na-add na siya. Then, pwede sa ninato siya ma-edit. Ito ni siya i-edit. Mary update user. And then, ma-update ra po siya. Then, pwede sa ta mag-delete diri user. So, ato ni siyang i-delete si Mike M. Yes, okay. Then, na-delete siya. Then, pwede sa nato siya ma-search ang user. Kung napangitaan nga user na makita ra siya. And then, dirita sa categories. Pita-pita kay ang admin pwede siya maka-add og category sa kuan kanang unsa na about ang iyang task. Add tag category which is school baron. School related then pwede nato siya ma-change color to pink then create. Then nara siya diri na-add ra siya. Pwede nato siya ma-edit. Then ma-edit ra siya. Then pwede sa nato siya ma-delete.
then na-delete siya. Mura to ang kuan sir ang kanang kuan sa admin. Then pwede tayo log out na din. So good day sir, mao ni ang kaning API.php na mo. So kini nga file kay na-define sa tanan API routes para sa application. So reorganize ni into public routes nga walay authentication o protected routes na kinahanglan og authentication. Ang Laravel automatic nga nag-add og API or prefix ani mga routes. So nata diri kaning duha route for register og login kay mo ni kanang gitawag nato kanang public routes. So since public routes man siya wala siya authentications, kini nga mga routes accessible bisan walay authentication token para ni sa user registration o login. So ato ni discuss ang kaning register routes for register. So para ni sa user registration o kanang maghimo og bag-ong user account ug return og authentication tokens. Dayon sa login kay masabtan naman sini para ni sa kanang user login o validate sa credentials ug return og authentication tokens. So next nata diri kanang protected route. So murag mailan na nato na kanang protected siya kay na siya middleware. So since kanang protected man siya, so kinahanglan ni siya kanang authentication. So kini nga mga routes kay nag-require og kanang valid authentication token, ang auth sanctum middleware ang nag-verify sa token. So nasa day kanang another protected routes diri which is ang route pause for logout. So kanina kanang route para ni sa user logout, mo-delete ni sa current authentication token. Then nasa diri route first sa kanang sa user. So para ni sa pagkuha sa data sa kasamtangan authenticated na kanang user. Then next kay nata diri kaning next day kay nata task route. So ang first kay nata diri kaning una kay para ni sa kanang statistics. Ang kaning ikaduha routes ni para sa kanang pagkuha sa tanang task. Then ang ikatulo kay routes ni para sa kanang bag-ong mga task. And then ang ikaupat kay para ni sa pagkuha og specific task. Dayon ang ikalima kay para sa pag-update og specific na task. Dayon ang ikaunom kay para ni sa pag-delete sa specific na task. Dayon nasa tay categories which is ang kaning category for index para sa pagkuha sa tanang task. So ako naman gingon sa store pagkuha og sa user. Wala record. So balik di ay kay wala na record ay no. So mao ni diri natay routes para sa kanang users admin only. So natay middleware kay kanang mura siya kanang protected. So ang mga gamit rani kay kanang kini na mga routes accessible na sa mga user nga naay admin role. So diri ang index kay masabtan naman ni store, update, destroy. So mao na.